Ito, makakarating po ito ng Agoncillo, Batangas sa Laurel. Itong 20 bag po nating organic fertilizer. Kaya ginabi na po tayo dahil matraffic sa Cabanatuan saka sa parte ng Pampanga galing pa. Yeah. Bawat kamera ay may pamayari. Marami yan po sa Mga pinasa, tapos may mga nagsisipag nila. Yung isang kamalin, eh ilang nang nakukuha ng isang kamalin ganun. sa dami ng sibilya. Sibilya. Tonelada rin ang nakukuha. Wala. Kaya lumalaki ng husto yung tilapia. Ilang ba? Ito, makakarating po ito ng Agoncillo, Batangas sa Laurel. Itong 20 bag po nating organic fertilizer. Kaya ginabi na po tayo dahil matraffic sa Cabanatuan saka sa parte ng Pampanga. Galing pa po ng Pampanga yung ating naging service para may hatid po natin yung pataba sa ating farmers kay Sir Willie ng Agoncillo para sa kanyang nasa 800 na punong kalamansi na lalagyan natin ng organic. 3 taon at mahigit hindi pa siya po humaharvest po ng maayos. Ilang bag pa lang po yung kanyang naaani. Kaya marami na po mga stock po si Sir Marvin po ng ating mga organic fertilizer para po dun sa ating mga kababayan na gusto po ay hindi po maasim o acidic o synthetic. Ito, kagandahan po kasi ng ating abono ay nakakabuti sa ating lupa. Pati na rin siyempre sa kalusugan. Yan ang isa sa magandang dapat na maisulong. Yung pong bisa nito ay kagaya rin po siya ng ginagamit natin karaniwan na abono ng mga nabibili po sa agri supply. Kaya naman, ito yung ating nabibili. At testing na po natin ito sa ating kalamansi. Bilangin nyo maigi baka sumobra. Ito 4, 5, 6, 7. Ito yung ating pataba.
Pwede kayo maglagay kuya sa may kuwan mo sa loob. Para at least maging balance ang gulong mo. Oo, mga 5 yung sa loob. Kasi si Sir Marvin, nilalagyan din niya din yung loob para balanse. $20 kuha natin. Sa kuha po ito, 50 kilos pa bawat isa. Ito po yung isa sa bago. Meron na siyang charcoal. Kaya maitam na. Yung mga bago ngayon. Tagal-tagal pa bago matapos yung daan na yan. May isang taon ako pag-isip ka. Oo. Kristen eh. October eh. Ay, yung bagyong Christy na nakasira dyan. Oo. Ayan siguro yung nilubog ang baha noon. Kaya nasira. Yung naputol din ang tulay. Dito nang galing ang lahat ng tubig, bumagsak ano. Ito sa lawa, di daming naloging isdaan dyan. Oo. Sa tilapia. Ay, nagpakita na sila ngayon ng bakal oh. Dati-dati walang mga ganong bakal. Kaya ngayon magpupulito na ngayon ng mga engineer ang paggawa niya. Nabusisi na sila eh. Nagpahigit na. Na tayo mga kapatid. Lawak ba? Nakita yung mga tilapia. Bawat kamera ay may pamayari. Marami yan po sa Mga pinasa, tapos may mga nagsisipag nila. Yung isang kamalin, ilang na nakukuha ng isang kamalin. Ganun. sa dami ng civilian. Si Villa, tonelada rin nakukuha. Kaya lumalaki ng gusto yung tilapia. Ilang buwan ba yan bago makuha, ma-harvest? Nung una-una sir, pag maganda po ang pakain ni 6 months. 6 months. Nakakailang harvest naman po ang isang ganyan. Mm. Dahil po ang na-harvest lang po ay malalaki yung mga Oo. para sinasala ko yan. Nasusulit naman siya. Ano? Kaya talagang yan o ay nakita na ng milyon. Oo. Kailangan pagka maramihan ng kuwan eh. Pinapanak lang Kami. mga 70 to rata, ganyan. Mm.
Milyon ho ulit ito. Eh, halos sa buong Luzon naman na sinusuplayan niya. Oo. Oo, kasi sa siguro nakakarating niya. Nabil number 1 ho ang tilapia ng Batangas eh. Oo, kasi ko malinamnam kasi tilapia dito, matataba. Malalim kasi ang kuwan dito, lawa eh. Kaya nakakalaki ng husto eh. Ay, pagkain niya, ibabaw na yan. No? Libong hektarya. Tilapia, ano ah, Batangas. Marami silang mga kinikita. Yan. Ito na po tayo sasakay mga katrika po sa terminal. Wow. Shout out natin. Sir Willie Vergara. Ito po yung kanyang tauhan. Yan, ito tayo sa terminal. Ito na lang tayo sa LRT. Sige, salamat. Sir, thank you. Okay, thank you.